I am the way and the truth and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. The Lord takes delight in his people. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today being the Thursday in the 25th week in Ordinary Time. In today's Gospel, allow me to read the Gospel according to St. Luke. Herod, the Tetrarch, heard about all that was happening, and he was greatly perplexed, because some were saying, John has been raised from the dead. Others were saying Elijah has appeared. Still others, one of the ancient prophets has arisen. But Herod said, John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things? And he kept trying to see him. Napakaiksi pero napaka-meaningful ng ating ebanghelyo. Sa araw na ito, siyempre si John the Baptist, nakukonsyensya siya. Nakukonsyensya siya kasi initially, di ba, naniniwala naman siya kay John the Baptist. Pero dahil nga si John the Baptist ay sinasabi na mali ang kanyang ginagawa, and so, pinapatay niya. Initially, kinulong niya muna, pinapatay niya. And so, nakukonsyensya siya sa nangyari, pero sino tong nagpapakita ba si John the Baptist? Nabubuhay ba siya uli? Pero sino tong gusto niyang makita? Walang iba kundi si Jesus, di ba? Ang gandang pagnilayan kasi totoo nga naman gusto niyang makita si Jesus. Pero totoo ba talaga sa puso niya gusto niyang makita? Baka naman sinasabi niya lang yun. Kasi, sana kung gusto niya makita si Jesus, sana nagbago siya. Parang tayo din, no? Kung totoong gusto nating makita si Jesus, alam naman natin kung anong gusto niyang mangyari. Makikita nating mukhaan siya. Yung ma-unveil tayo sa katotohanan if we truly follow Him. Yun talaga madali lang sabihin, pero mahirap gawin. Napakahirap sa totoo lang. Kasi kapag gusto mo siyang sundin o sundan, iiwan mo ang lahat. Nandun ako sa decision making na yan. Sa mga susunod na videos, I will divulge to you kung ano yung sinasabi ko. Pero, yes, it's not about what we have that matters, kung si Jesus ang nasa puso natin. Kanina, nagkaroon ng enthronement. So, iba ang gospel reading sa enthronement. It's about Mama Mary. It's about pagiging ina ni Maria kay Jesus, na napakaganda ng homilia ni Father Jekjek Arada. Bakit? Kasi pinaramdam niya kung gaano kaimportante ang nanay natin. Alala ko tuloy yung sarili kong nanay, kaya towards the end of his homily, I was teary-eyed kasi sinabi niya, tahan na. Kasi pag marami kang dala-dala sa puso, parang ang dami mong problema. Parang meron dito, ang daming concern. Parang gusto mo na lang, dahil wala akong nanay, parang gusto mo na lang pumunta kay Mama Mary. Hirap na po ako. Gusto ko na po ng yakap ninyo. Kaya yung nanay, yun talaga yung run to Naalala ko, pagka may problema, si Madel, nagkukwento tungkol sa problema niya sa work.
si Lorraine, si Miko. Ganun talaga eh. Kasi, if only I can embrace my children na sabihin ko na, huwag na kayo mag-work. Alisin na yung stressor sa inyo. Pero, ganun talaga yung buhay, di ba? Ang sabi ko nga, marami pang ganyan. Marami pang nakakainis sa mundo. Marami pang pagsubok. Mababaw lang yan. Mapalad nga kayo kasi meron kayong hanap buhay. Tiisin nyo lang. Parang ako, nagtitiis ako. Ilang taon ako nagtitiis sa work. Hindi ko na maisa-isa pero napakaraming mga pagsubok ang dumaan sa atin. Pero iisa lang ang talagang bagay na pinanghahawakan natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na yung Diyos palaging nandyan. At si Mama Mary, kapag humingi tayo ng prayer sa Kanya, hindi talaga niya tayo pababayaan. Ipagdadasal niya tayo, ilalapit niya tayo sa ating Haring si Jesus. Napakaraming laman ng dibdib ko na gusto kong ihingi ng payo, gusto kong ihingi ng idulog kay Maria. I am a Marian devotee. Kaya nga, may kurot sa puso ko siya yung nanay na totoong nagmahal, totoong nag-abide by what the angel had told her, totoong nandun sa foot ng cross, nandun sa paan ng cross, who stood by the side of Jesus no matter what. Iyan ang ating nanay, si Mama Mary. At sa nalalapit niyang kapistahan, panalangin ko na nawa tayong lahat ay maging loving as Mama Mary is. Tayong lahat ay obedient katulad ni Mama Mary. At tayong lahat ay may puso na uunawaan ang sitwasyon ng karamihan. Manalangin tayo. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing. Healing ng mga may sakit. Healing ng mga nagre-request ng dasal. Healing ng bawat isa sa amin na hindi man kami physically ill. Marami kami pinagdadaanan. We lift up to you ang sitwasyon ng bagyo. Ngayon, yes, kailangan po namin ng ulan, pero yung bagyo, hindi po namin kawawa. Marami po kasing kawawa na masasalanta ng bagyo. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Alam niyo po kung anong nararapat. Marami pong hindi magandang nangyayari sa aming bansa. Hindi ko po alam kung saan po makakarating ang sitwasyon na ito. Please, Lord, please take over, dear God. Please, please. Ikaw na po ang bahala sa lahat. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. God bless us all.